nakatutok ang buong NBA sa Milwaukee Bucks. 2 araw bago ang trade deadline sa February 5, pero isa lang ang tanong ng lahat. Ito na ba ang huling sayaw ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee? Sa kabila ng pagtanggi ni Giannis na hihiling siya ng trade, ramdam na ng buong liga na ang relasyong ito ay papunta na sa hiwalayan. Pero bakit nga ba mas mainam para sa Bucks na i-trade si Giannis ngayon kaysa maghintay ng summer? Pag-usapan natin ang leverage. Sa ngayon, hawak pa ng Bucks ang manibela. Bakit? Dahil sa trade deadline, maraming team ang desperado, gaya ng Warriors at Heat, na naniniwalang sila ay one piece away na lang para sa kampyonato. Kapag nagkaroon ng bidding war ngayon, mas madaling makuha ni na GM John Horst ang kanilang hinihinging Godfather offer. Lahat ng draft picks na pwede mong ibigay, plus ang iyong mga pinakamagaling na batang players. Pero kung hihintayin ang summer, babaliktad ang sitwasyon. Papasok na si Giannis sa huling bahagi ng kanyang kontrata at magkakaroon siya ng player option sa 2027. Sa puntong iyon, si Giannis na ang magdidikta. Pwede niyang sabihin na sa isang specific na team lang siya pipirma ng extension. Kapag nangyari yon, mawawalan ng gana ang ibang teams na mag-offer ng malaki at babagsak ang trade value ni Giannis. Kumbaga, mas mahirap magbenta ng kotse kung alam ng buyer na kailangan mo na itong bitawan agad. At heto ang pinaka-importanting detalye na hindi alam ng lahat, ang 6-month rule. Kung ma-trade si Giannis bago ang February 5, magiging eligible siya para pumirma ng dambuhalang 4-year, $275 million extension sa bagong team niya sa October 1, 2026. Pero kung sa summer lang siya ma-trade, kailangan niyang maghintay hanggang January 2027 para makuha ang ganong pera. Parehong panig ang gustong matuloy ang trade ngayon para masiguro ang pera ni Giannis at ang assets ng Bucks bago pa maging huli ang lahat. Ngayon, dito papasok ang Los Angeles Lakers sa usapan. Alam nating lahat na nakuha na nila si Luka Doncic noong nakaraang taon. Pero ayon kay Howard Beck ng The Ringer, hindi pa tapos si Rob Pelinka. Balitang si Luka mismo ang pushing behind the scenes para makuha si Giannis. Isipin nyo, Luka and Giannis sa iisang team. Sira ang buong NBA. Pero bakit tahimik ang Lakers ngayon? Ito ang pragmatic reality. Sa ngayon, isang first round pick lang ang pwede nilang i-trade. Dehado sila sa Warriors or Heat. Pero heto ang plot twist. Ang target talaga ng Lakers ay ang summer 2026. Pagdating ng off-season, magkakaroon ng Lakers ng 3 first round picks, 2026, 2031 at 2033, at 3 pick swaps na pwedeng i-offer. Kaya ang tanong, nananalangin ba ang Lakers na huwag munang matrade si Giannis bago ang Thursday deadline? Dahil kapag umabot ito sa summer, asahan nyo ang all-in move para sa huling hirit ni LeBron at ang simula ng Luka Giannis era sa Hollywood. Found money, kung tawagin ng mga insiders. Isang himala na pwedeng mangyari kung makapaghintay lang ang Bucks. Masakit man para sa mga Bucks fans, mukhang ito na ang pinaka-logical na hakbang para sa kinabukasan ng prangkisa. I-trade na habang mataas pa ang palitan, bago pa mauwi sa wala ang lahat. Kayo mga idol, payag ba kayo na i-let go na si Giannis bago mag-Thursday? O dapat bang subukan pa nila hanggang dulo? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Yan muna sa ngayon ang update patungkol sa Giannis trade rumors mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating channel. Para sa mas marami pang in-depth analysis at sports news, mag-subscribe na kayo. Muli, ito ang Elite IQ Sports, laging handang maghatid ng balitang swak sa inyong panlasa. Peace out!